Hoy, Clint! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo? Pwede ba tumigil ka sa kakaikot mo? At saka bakit parang base na base ka? Sunod-sunod na tanong ni Scarlett sa pinsan niyang si Clint. Mag-aalas 12 na kasi ng gabi at bihis na bihis pa ito. Akala mo pupunta sa isang magarang trabaho. Hindi ako makapag-isip sa'yo, Scarlett. Kung tinutulungan mo na lang ako, edi hati tayo sa bayad. Sagot ni Clint. Kumunot ang noo ni Scarlett. Anong hati sa bayad? Hati tayo sa bayad. Importante lang kasi tong lakad ko at hinahanap na nila ako. O siya, pahingi muna ng payment at ako maghahatid sa kanya niyan. Mayabang na saad ni Scarlett. Laking gulat niya nang magbigay si Clint ng 10,000. Ha? 10,000? Sigurado ka bang akin na to? Oo nga. Sige na, ibigay mo na to. Sabay abot ng lalaki ng isang teddy bear sa kanya. Are you kidding me, Clint? Sino mo order ng teddy bear sa ganitong oras? Ang dami mong tanong, Scarlett. Di ba pwedeng nagmamadali yung taong order? Malay mo, birthday gift niya sa girlfriend niya bukas, diba? Baka kasi hindi ko matid bukas. Celebration party yung pupuntahan ko. You know, baka malasing ako. Paliwanag ni Clint. Pinanliitan ito ng mata ni Scarlett. Eh di bukas ko na ihatid sa umaga. Bawal ba yun? Ngayon na nga kinukuha. Huwag ka nang maraming tanong. Ayaw ba ihatid? Sige, ako na lang maghahanap ng taga. Pinutol din ni Scarlett ang sasabihin ni Clint. Kinuha niyang muli ang teddy bear. Ako na nga, baka kukuhanin mo pa yung pera. Ibigay mo na lang din yung place kung saan kami magkikita ng umorder nito. Ngumiti ang pinsan niya. The best ka talaga, Scar. Sige na, aalis na ako. Ito ng address. Matapos kunin ni Scarlett ang address, nawala na si Clint na parang bula. Wala naman siyang choice kundi ang sundin ng utos at bayad na. Hanggang sa naisip niya na wala na yung contact number ng taong kukuha ng teddy bear. Nakalimutan ko pa tanungin at kunin yung number. Paano na lang to kung hindi ko makita? Bahala na nga. Basta maghihintay na lang ako. Nagsuot na siya ng jacket para makaalis na siya at makabalik din kaagad. Nagsimula nang umalis ng bahay si Scarlett at naglakad. Wala na kasing masasakyan ng ganung oras sa lugar nila. Sa kanyang paglalakad, doon niya lang din napagtanto na ang lugar na pupuntahan niya ay exclusive lamang sa mga mayayaman. Lumipas ang ilang minuto. Nakapasok si Scarlett dahil tulog ang gwardiya sa labas ng village. Nagtuloy siya sa parke na nasa loob ng exclusive subdivision, gaya ng bili ni Clint. Kasabay nun, ang pagkabog ng dibdib niya. May dumating kasi na van at huminto yun sa harapan niya. Ito na kaya yun? Takang tanong ni Scarlett sa sarili habang nakaupo sa isang bench. Bumukas ang pinto ng van, niluwano ng isang lalaki. Ikaw ba yung magdi-deliver? Tanong sa kanya nito. Tama po ba yung order nyo? Teddy bear po kasi ang laman nito. Hand it over. Saad ng lalaki at walang nagawa si Scarlett kung hindi ibigay na lang ang box. Pwede na siguro kung umalis, diba? Mahina niyang bulong at saka tumalikod. Kaso hindi pa man nakakalakad si Scarlett, bigla siyang hinila ng lalaki. Niloloko mo ba ako? Nasaan ang laman ito? Inis na kastigo nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Scarlett. Anong pinagsasabi mo, mister? Ano naman ang sinasabi mo? Sabay tingin niya sa teddy bear. Nanlaki ang mata ni Scarlett at sira na ang ulo ng teddy bear at nasa labas na ang mga bulak nun. Ba't mo naman sinira? Sayang naman, binili mo tapos sisirain mo lang din. Pwede bang tumahimik ka? Tinatanong kita, nasaan ang laman ito? Galit na sambit ng lalaki. Nagkibit balikat lamang si Scarlett dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Ano ba kasi naman ang sinasabi mo? Hindi ko nga kasi maintindihan. Tumaas na rin ang boses niya dahil sa inis. Hindi mo ba kilala kung sinong binabangga mo, miss? Hindi mo ba kilalang may-ari ng teddy bear na yun? Pwede bang bitawan mo na rin ako? At kanino mo pahawak ang braso ko? Pagmamaktol ni Scarlett, magtatangka sana siyang tumakbo nang hulihin siya ng mga kalalakihan na nasa loob ng van kanina. Get her in the car.
Uutakan mo pa ako. Inis na sabi ng lalaki. Sa pilitan ng sinakay ng mga lalaki si Scarlett. Hoy! Hindi mo ba alam na kidnapping tong ginagawa nyo? Sigaw ni Scarlett. Tumawa lang ang lalaking nag-utos na damputin si Scarlett at isakay sa van. Hindi mo kailangan sumigaw dahil alam ko naman na kidnapping to. Bakit? Sa tingin mo ba? Hindi ko alam? Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw ni boss sa mga babae. Eh kung katulad mo nga naman, abay gugustuhin ko na lang din na wag mag-girlfriend. Anong sinabi mo? Itutulad mo pa ako sa mga iniisip mo? Pwede bang ibaba mo na ako dito dahil gusto ko na umuwi? At saka napag-utusan na naman akong iabot yan, mister. Malay ko ba kung ano naman yan? Inisasaad ni Scarlett, pero hindi naman siya iniintindi ng lalaki. Kay boss ka na lang magpaliwanag, miss. Dahil wala rin ako magagawa. Hindi naman sa akin yan at napag-utusan na din niya ako. Paliwanag nito. Huminto ang van pagkalipas ng 2 oras. Napatingin si Scarlett sa paligid. Malaking hasyenda palang pinuntahan nila. Anong klaseng lugar to? Nagtataka at kinakbahan niyang bulong sa kanyang sarili. Napakaraming kalalakihan kasi ang nasa labas ng bahay at tila napakayaman ng taong nagmamay-ari ng bahay na yon. Hindi rin niya maiwasan na mamangha dahil napakaganda ron. Butler Choy, nasaan po si boss? Tanong ng lalaki sa isa sa mga nandoon. Tinuro naman ng napagtunungan ang isang daanan. Nasa office si boss, Sir Kit. Thank you. Pagpapasalamat ni Kit. Tahimik na tinahak nila ang opisina raw ng boss ng mga ito. Kahit dinampot sa pursahang paraan, nakisama na lang si Scarlett. Hindi rin naman niya matatakasan ang dami ng tauhan ng tinatawag nilang boss. Nang marating nilang pinto ng opisina, hindi alam ng dalaga kung saan galing ang takot na namuo sa dibdib niya. Boss, nandito na kami. Ipagpaumanhin niyo po dahil walang kahit na anong laman ang dala niya. Sambit ni Kit at saka humarap sa kanilang isang lalaki. Halos malaglag ang panga ni Scarlett sa kagwapuhan ng boss ni Kit. Makakaalis ka na, Kit. Iwan mo na siya. Seryosong wika ng lalaki at saka tinignan ng masama si Scarlett. Where's my diamonds? Diamonds? Utal na tanong ni Scarlett. Anong diamonds? Napag-utusan naman ako, mister. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng lalaking Kit na yon. At ano naman ang kinalaman ko sa diamonds nyo? Should I kill you? Anong lalaki? Nanlaki ang mata ni Scarlett. Kill me? Biglang kinabahan at nangatog ang tuhod ng dalaga, pero napailing lamang siya. Sandali lang, mister. Nagsasabi ako ng totoo. Napag-utusan lang ako ng pinsan ko. Clint ang pangalan niya. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Tumayo ang gwapong boss. Nilapitan siya. Miss, mukhang hindi mo ako kilala. Hindi nga. Bakit sino ka ba? Tapang-tapangan na tanong ni Scarlett. Pero sa totoo lang, unti-unti nang nanginginig ang tuhod niya. Bagamat gwapong boss, sinasabi ng kutob niya na tunay ngang pumapatay ito. Remember my name, Miss Scarlett Devora. I'm Logan Phoenix, the one and only strongest mafia in this world. Napalunok ng laway si Scarlett. Hindi niya inaasahan na isang mafia ang kaharap niya. Nagulat na lang din siya nang may tumunog na isang alarm at bumukas ang pinto. Take her and don't let her escape. Hanggat hindi ka umaamin, mananatili ka lang sa isang kwarto. Utos ni Logan. Muling naramdaman ni Scarlett ang pagkaladkad sa kanya ng mga tauhan ng lalaki. Maayos naman ang kwartong pinagdalhan sa kanya ng mga ito. The aircon pa nga. O paano? Maiwan ka na namin. Nakakaloko pang tura ni Kit sa kanya. Hayaan mo, ipagtitirik na lang kita ng kandila sa mga susunod na araw. Buwisit ka! May araw ka rin! Malasing ka sana habang buhay! Nilayasan na siya ng mga ito. Kahit nagtatakot si Scarlett, hindi pa rin niya maiwasan gumaan ang pakiramdam. Maayos naman kasi ang kwarto. Nag-iimbita ang malambot na kama.
kaso hindi ang antok. Ang nasa isip kasi niya ay ang makatakas sa kamay ng mafia boss. Nilapitan niya ang mga bintana nang mapuna niyang tila nakaawang yon. Madali lang naman pala makatakas. Bulong niya. May kataasan ng bintana kaya naghanap siya ng mataas na puan na maaaring matuntungan. May araw talaga kayo sa akin. Mahinang sabi ni Scarlett bago siya pigil hiningang tumalon sa bintana. Nakatakas siya ng walang kahirap-hirap. Mukhang nagpapetiks-petiks ang mga tauhan ng mafia boss dahil babae lang naman siya. Hindi alam ng mga ito, isa siyang babaeng kayang umakyat sa puno at magpanggap na unggoy kung kinakailangan. Nang medyo makalayo na si Scarlett, kaagad niyang dinayal ang numero ni Clint. Sagutin mo naman ang tawag ko, buwisit ka! Aba, tinatayan lang ako? Nagpatuloy ang ganon sa pagitan nila ng pinsan. Inis na inis si Scarlett dahil halos isang linggo na niyang hindi nakikita si Clint at wala na rin siyang dinatna ng mga gamit nito nang makatakas siya sa hasyenda ni Logan. Anong klaseng pinsan ka naman, Clint? Tinahamak mo naman ako. Napapagod na si Scarlett. Ni hindi siya makalabas ng bahay sa pangamba na madampot siya ulit ng grupo nila Kit. Ano ba nangyari sa'yo, Scarlett? Abay, isang linggo ka na at tawag ng tawag kay Clint. Ano bang sadya mo at hindi ka dyan mapakali? Tanong ng best friend ni Scarlett na si Pia. Tinext niya ito para papuntahin sa bahay niya. Pia, maniniwala ka kaya kung sasabihin ko sa'yo to? Bakit, ano ba yan? Siguraduhin mo lang na maluloka ako sa chika mo. Baka naman mamaya keme-keme mo lang yan. Pabirong saad ni Pia. Bumuntong hininga si Scarlett bago sabihin sa kaibigan. Eto kasing si Clint, inutusan ako ng isang linggo na i-deliver ang isang teddy bear. Siyempre hindi ko naman alam na yung nasa loob daw dapat nun ay mga diamante o diamonds. Kinidnap nila ako. Buti nakatakas ako. Kwento ni Scarlett. Hindi makapaniwala si Pia. Ha? Kinidnap ka? At sa mga diamonds ang dapat na laman ng teddy bear? Naguguluhang tanong nito at nagbago naman ang ekspresyon ni Scarlett. Sabi ko na nga ba't hindi ka maniniwala? Hindi naman kasi ganoon. Sino ba naman kasi ang maniniwala na ganyan ang mangyayari sa'yo? So, ibig sabihin ay ninakaw ni Clint ang laman ng mga yon. Pinalitan niya ganoon. Nagkibit balikat si Scarlett dahil hindi rin siya sigurado. Pero kapag naiisip niyang ayaw sagutin ni Clint ang tawag, baka totoo rin ang hinala niya na kinuha niya ito. Walang hiya pala yung sa Clint. Abay, ikaw pang ipapahamak? Hindi ba niya naisip na baka mamaya ibalikan ka ng mga yon? Hindi biro yung ninakaw niya. Galit na sambit ni Pia. Huwag kang maingay dyan. Baka mamaya marinig pa tayo ng mga kapitbahay. At isa pa, isang linggo na rin naman na nakalipas at hindi naman nila ako hinahanap. Kahit nga no, huwag ka magpakampante at baka mamaya ay balikan ka ng mga... Naputol lang sasabihin ni Pia nang bigla silang magulat nang may biglang magsalita sa pintuan. Scarlett, buti naman at naubutan kita. Pupunta ba kayong bayan ni Pia? Papasabay na sana ako magpabili ng ulam. Tanong ng kapitbahay nila at umiling naman si Scarlett. Pasensya na po kayo, Nay. Baka matagalan ng uwi namin ni Pia. Papasama kasi ako sa kanya mag-deliver ng mga damit. Ay, ganun ba? O siya, ingat kayo. Sambit ng matanda. Sa pagbaba ni Pia at Scarlett, isang lalaki ang kumakaway sa kanila. Nakamotor ito at ginantihan naman ito ng kaway ng huli. Lumapit sa kanila ang lalaki. Ito na ba yung lahat? Tanong ng rider. Eto na nga po, sir. Yan na rin ang freebies nyo at mauna na kami. Marami pa kaming pagdideliveran ng mga damit. Ani ni Scarlett. Napasulyap siya sa isang shop. Naisip na ayain si Pia sa loob. Magaganda kasi ang damit na nakadisplay. Halika, Pia. Samahan mo muna ako, tumingin tayo sa loob. Naputol na ang sinasabi ni Scarlett. Nagulat na lang sila
nang makarinig ng umaalingaw-ngaw sa paligid ang putok ng baril. Biglang nagtakbuhan ng mga tao sa paligid. Hindi halos makagalaw sina Pia at Scarlett. Ano yun? Utal na tanong ni Pia. Takot na takot ang tono. Teka nga, baril ba yun? Si Scarlett habang napatingin-tingin sa paligid. Halos ubos na ang tao. Ang shop, biglaan na din na nagsipag sira. Baril nga yata, Scarlett! Sigaw ni Pia. Hinila nito ang kaibigan para pareho silang mapatungo. Saan naman ang gagaling yun? At bakit merong barila ng gantong oras? Huwag ka na maingay, Pia. Nalilito rin ako at walang maintindihan. Reklamo ni Scarlett. Nakapagtago naman sila, kaya dahan-dahan siyang sumilip. Meron nang dumating na pulis. Nandiyan ang mga pulis. Mahinang saad ni Scarlett kay Pia. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit maya-maya lang, bumilis ang tibok ng puso niya. Nagtayuan din ang balahibo niya, at ang pakiramdam niya ay tila may nakatingin sa kanya. Laking gulat ni Scarlett nang mahagip niya ang figura ng isang tao. Logan Phoenix? Utal na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Nakatingin lang siya kay Logan, pero napuna niyang tila nangihina ito. Nag-alala yata siya kung kaya hindi siya nagdalawang isip na lapitan ng salbahing lalaki. Logan? Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Scarlett. Masamang tingin ang binigay ni Logan sa kanya. Ano sa palagay mo? Saka masungit nitong sabi. Sandali nga, Scarlett. Bakit ba madaling-madali ka at saka sino naman? Oh my God! Ang daming dugo! Sigaw ni Pia. Sinundan niya at nakita na ang duguan na si Logan Phoenix. Tumahimik ka dyan at tulungan mo na lang ako. Huwag ka na magtanong dahil maiinisan din ako. Suway ni Scarlett sa kaibigan at saka napansin nilang napapapikit si Logan ng wala sa oras. Kaya naman nagdesisyon si Scarlett na magpatulong sa mga taong nandito at nagawa nilang dalhin sa malapit na ospital ang lalaki. Sino ba yun, Scarlett? At saka bakit parang kilala mo? Kanina may binabanggit ka pang pangalan. Tanong ni Pia. Hindi pinansin ni Scarlett ang kaibigan. Nakapokus lang siya sa hawak na cellphone. Sinusubukan niyang kontakin si Kit. Who's this? Paano ka nagkaroon ng number ko? Wala akong pinagbibigyan ng number. Bungad ni Kit sa tawag ni Scarlett. Sir Kit, ako to. Si Scarlett. Remember me? Pangaasar niya. Ikaw yung mangkukulam. Paano mo nakuha ang number ko? At saka paano ka nakaligtas? Tanong nito. Kahit hindi nakikita ay inirapan nito ng dalaga. Pwede ba, Sir Kit? Huwag na kayo magtanong ng magtanong. Mabuti pa ay sunduin nitong boss niyo rito at wala akong pambayad sa ospital. Kasama mo si boss? Sandali. Huwag kang alis dyan, Scarlett. Hindi pa tayo tapos. Sinasabi ko sa'yo. Whatever. Sabay off ni Scarlett sa cellphone. Don't tell me na magtatanong ka na naman. Aniya kay Pia. Nakatanga kasi ito sa kaniya. Pia, mahabang kwento. Basta siya yung tinutukoy ko sa'yo na may utang si Clint. Ha? E di siya yung mafia. Huwag ka naman maingay. Maagap na saway ni Scarlett sa kaibigan. Ang dami mong sinasabi. Tumahimik ka na dyan at baka mamaya ay malagyan ko pa ng tape yung bibig mong madaldal. Walang nagawa si Pia kung hindi tumahimik. Sa totoo lang, nagtataka rin naman si Scarlett kung bakit niya pa dinala sa ospital si Logan. Pwede naman niyang pabayaan at kung siya nga, kinidnap nito. Pero hindi, may kakaiba sa lalaki na hindi niya mawari kung ano. Natigil siya sa pagtitig sa gwapong mukha ni Logan nang dumating si Kit. Final is final. 50,000. Oh, tama naman di ba? 50,000. Siguro naman maliit lang yun sa'yo. Pakikipagtawaran ni Scarlett kay Kit. Aba, hindi ako makakapayag niyan. Ikaw na babae ka. Sumusobra ka na ha? Sigaw ni Kit at inis na inis ito. Bakit? Akala ko ba maliit na halaga lang yun sa boss mo? Pakikipagtalo ni Scarlett kay Kit.
Natural. Mayaman nata si boss at kaya niyang bilhin ang lahat. Ayun naman pala. E di final lang sinabi ko. Wow, ikaw pa talaga nagbigay ng presyo. Kahit na maliit lang yun o barya lang kay boss, ang 50,000, hindi mo naman deserve ang perang yun. Baka nakakalimutan mo, itinakbo mo yung mga diamante niya. Sumbat ni Kit sa babae. Sinabi nang hindi ako yun, di ba? Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Ganting sabi naman ni Scarlett. Napailing na lamang si Pia. Kanina pa nila pinapanood sina Kit at Scarlett. Nakaupo siya malapit sa tabi ng pasyenteng si Logan. Matapos kasi nilang inigdas si Logan, bigla siyang inalok ng trabaho ng lalaki. Gusto daw nitong maging assistant si Scarlett, at si Pia naman daw, maaaring magtrabaho sa asyenda. Pwede bang tumahimik na kayo? Hindi na nakatiis at tumayo na si Logan. Nilapitan ng dalawang nagtatalo. Kung gusto niya ng 50K na sahod, ibigay mo. Mariing sabi ng lalaki kay Kit. Nag-appear naman sina Scarlett at Pia dahil sa narinig. What? Boss naman. Daing ni Kit. That's enough, Kit. Pakihanda na lang ang papers at para makapagsimula na rin sila. Muling utos ni Logan kay Kit. Paglipas ng mga oras, si Scarlett at Pia ay ganap ng tauhan ni Logan. Kahit na alam na ni Scarlett ang nangyari sa nakaraang araw, hindi niya alam kung bakit hindi na siya kinakabahan sa mafia boss. Akalain mo yun? Ang laki ng sahod natin kada buwan? Hindi makapaniwalang wika ni Pia. Sinabi mo pa. Biniro ko lang naman kanina si Logan. Malay ko bang seryoso rin siya? At least, di ba? May ipapadala na rin ako kay mama at papa. Makakapag-ipon pa tayong dalawa. Hoy, anong pinagchichismisan niyo dyan? Sabat ni Kit at pumangit naman ang timpla ng mukha ni Scarlett. Anong ginagawa mo dyan? Kalalaking tao? Chismoso. Pangaasar ni Scarlett. Siniko naman siya ni Pia. Ako? Chismoso? As if naman may maganda kayong pinag-uusapan. Bisa mo dyan, Scarlett, at tinatawag ka ni boss. Huwag kang mapupad dahil galit yun sa mababagal na tao. Ako nang bahala kay Pia dahil iba ang trabaho niya kaysa sayo. Dapat kasi ako lang ang sekretary ni boss. Nadagdagan patuloy ng maingay na tulad mo. Reklamo ni Kit. Hindi maiwasan ni Scarlett na matawa. Gwapo rin si Kit, pero hindi niya maipagkakaila na mas gwapo si Logan. Eto na nga, diba? Maglalakad na ako papunta sa office niya. Himig na nga asar na sambit ni Scarlett kay Kit. Nagrereklamo ka sa akin? Isa ka rin namang maingay. Sa muling pagpasok ni Scarlett sa office ni Logan, nakatalikod na naman si Logan sa kanya. Boss, tawag niyo raw po ako? Untag niya kay Logan. Kaagad naman na humarap ang boss. Have a seat, Scarlett. Umupo ang dalaga. Hindi maiwasan na sulyapan ng papel na nasa harap niya. Do you know where he is? Seryosong tanong ni Logan. Where he is? Sino tinutukoy mo? Takang tanong ni Scarlett. You said his name was Clint. Ah, si Clint ba? Naku, hindi ko alam, boss. Naiinis na nga ako at biglang nawala ng parang bula. At saka malay ko ba, na yun ang naman ng teddy bear. Basta ang sabi niya sa akin, iabot ko ang order na yon. Ginawa ko naman. Kaso nawala naman siya ng parang bula. Natamaan talaga sa akin yun kapag nakita ko. Inis na pagkukwento ni Scarlett. Ipapahamak niya pa ako. Buti na lang talaga, mabait naman pala kayo. Tumaas naman ang kilay ni Logan. Hindi niya inaasahan na sasabihin niyo ni Scarlett. Ako? Mabait? Kayo nga, boss. Walang gatol na tugon ng babae. Bakit? Hindi pa ba kayo mabait sa lagay na yan? Kailan pa naging mabait ang taong pumapatay? Are you crazy? Wika ni Logan. Huminga na lang ng malalim si Scarlett dahil ayaw niyang pag-usapan ng mga ganitong bagay. Kahit kasi pakiramdam niya maayos naman kausap si Logan, pero natatakot pa rin siya na makarinig ng mga pagpatay. Back to the topic, boss. Ano ba talagang sadya niyo sa akin? Pag-iiba ni Scarlett ng usapan.
Naglabas naman ng mga papel ang mafia boss. I need you to be brave, Scarlett. Para saan naman, boss? Merong lakad ang team bukas. Isasama ko kay ni Pia at lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Ayokong magkakamali kayo. Tumaas ang balahibo ni Scarlett bigla. Pakiramdam niya ay huling araw na niya bukas. Kailangan pa ba talagang kasama kami, boss? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Ayoko pang mamatay. Aniya, sa kaniya kapang sarili. Hindi ko hayaang mangyari yun. Pagkasabi ni Logan sa salita, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Scarlett. Pakiramdam niya ay nimumula ang pisngi niya at hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinilig ng wala sa oras. Ano naman ang gagawin ko, boss? Utal na tanong ni Scarlett at hindi makatingin sa mga mata ni Logan. Pasimple lang siyang nakatingin sa papel at kunwaring binabasa ang mga nakasulat. Just stay by my side. I won't let anybody touch you. Napakagatlabi ang dalaga. Inilagay niya sa mukha ang papel. Kinikilig na siyang maigi at talagang nagiinit ang pisngi niya sa kahiyan. What's the problem? Wait, kinikilig ka ba? Tanong ni Logan at saka nanlaki ang mata ni Scarlett. Kaya napatayo siya bigla. Ha? Hindi ah. Bakit naman ako magbablush? Magtatanggol ni Scarlett. Scarlett, umamin ka na. Halatang halata ka na. Napapikit tuloy sandali si Scarlett at hinarap si Logan. Kitang-kita niya ang nakakatakot nitong mga mata. Wag naman kasi kayo magsabi ng mga ganyan. Kinikilig ata ako. Kinikilig na sambit ni Scarlett at saka tumalikod. Mauna na ako, boss. Sabihin niyo na lang si Kit kapag ready na ang lahat bukas. Tumakbo si Scarlett palabas ng kwarto at hinihingal na agad siya kahit konting takbo lang ang ginawa niya. Nakakahiya ka, Scarlett. Ano ba naman pumasok sa isipan mo at naisip mo yun? Tanong niya sa sarili at laking gulat niya nang sumulpot si Kit. Oh, bakit pulang-pula yung pisngi at tenga mo? Ang lamig-lamig dito. Nako, Sir Kit, wag mo nang tanungin. Maganda kasi ako kaya may natural na ganyan. Pagmamayabang ni Scarlett at tila nandiri si Kit na kinatawa niya. Ew, no way. Hindi ka naman maganda. Feeling mo lang yun. Maiwan na nga kita dyan at baka masira mo pa ang buong araw ko. Saad ni Kit at tawa naman ng tawa si Scarlett nang siya ay makapunta sa kwarto niya. I think oras na para magpahinga. Mahina niyang sambit at saka humiga sa sariling kama. Magkatabi lang din sila ng kwarto ni Pia. Kaya hindi mahihirapan ang dalawa na magkausap. Hanggang sa naramdaman na ni Scarlett na ang mata niya ay pumupungay at nakatulog na siya nang hindi niya namamalayan. Akala ko naman ay simple lang. Bakit ganito? Hindi mo naman sinabing party pala yon. Sure ka ba na ganito ang susuotin ko? Hindi mapakali si Scarlett dahil akala niya ay simpleng damit lang ang isusuot niya. Siya ngayon ay nakasuot ng isang dress na napakaganda at kulay pula pa ito. Kita rin ang kalahating hita niya sa bandang kaliwa. Hindi yun basta party. Kasi kakaibang party yun. Sabat ni Kit at polong-polo ito ngayon. Ano pala? Akala ko ba nakausap mo na si boss kahapon? Bakit hindi mo pa rin alam? Baka mamaya ay malintikan pa kami ng dahil sa'yo. Kaya nga ayoko sumama eh. Baka kung ano lang yun. Napanguso si Scarlett at lumabas ng kwarto. Si Pia naman ay naka-dark blue na dress at halos parehas na parehas sila ng style. Pero may pagkakaiba pa rin sa design. Wow! Sabi ko na nga ba't bagay na bagay sa mga ganyan na damit? Ayaw mo naman kasi maniwala sa akin. Masayang saad ni Pia. Nailang naman si Scarlett. Whatever, alam mo naman na ayaw ko ng mga ganito. Pero bagay nga sa'yo, hindi ba Sir Kit? Tanong ni Pia kay Kit, pero nagkirit balikat lamang ito. Kahit na bagay naman talaga kay Scarlett ang suot niya. Hindi kasi siya nagsusuot ng kahit na anong dress. Siya ay simple lamang at tamad magsuot ng ganong damit. Lalo na ngayon na siya ay naka-heels din. Medyo naiilang siya dahil
hindi rin siya sanay. Are you ready? Tanong ni Logan. Nilingon nila ito. Mukhang ready na pong lahat, boss. Pwede na tayong umalis. Sagot ni Kit. Kinakabahan si Scarlett dahil wala siyang ideya kung ano nga ba ang pupuntahan nila. Sumakay sa van ng lahat. Sina Scarlett at Logan ay sa sasakyan ng lalaki. You look nervous. Are you okay? Tanong ni Logan. Sino naman kasing hindi kakabahan? First time ko rin na makakilala ng isang mafia. Alangan naman mag-expect ako na parang wala lang. Come here. Saad ni Logan at saka hinawakan nito ang isang hita ni Scarlett. Teka nga, anong ginagawa mo? Utal na tanong ni Scarlett. Laking gulat niya na may ipakita itong packet sa ilalim ng dress niya at saka naglabas ng isang barel na hindi naman ganun kalaki. It's a customized outfit. Keep it and for your safety. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang tumahimik na lamang at tanggapin ang barel na nakatago sa suot niya. Kinakabahan pa siya dahil ito ang unang beses na makakakita siya ng baril sa malapitan. Sa pagkakatanda niya, ang tunog nun ay narinig niya lang din ng araw na mabaril si Logan. Kumusta palang sugat mo? Magaling na ba? Tanong ni Scarlett. That's nothing. Bigla naman tumawa ng mahina si Scarlett na pinagtaka ni Logan. May nakakatuwa ba? Takang tanong ni Logan at tumango si Scarlett. Nothing? Pero halos mamatay ka na nun. Pabirong sambit ni Scarlett. Hindi na siya sinagot ni Logan. Ang mga ito ay sumakay ng eroplano papunta sa Hawaii. Halos 10 oras bumiyahe ang mga ito at pagod na pagod si Scarlett nang makarating sila sa Hawaii. Napansin niya kasi na inabot na sila ng gabi nang makarating dito. Grabe ka naman, boss! Hindi mo man lang kami in-inform na sasakay tayo ng eroplano. First time namin ni Pina sumakay sa eroplano. Halos masuka kami ng hindi oras, tapos nakadress pa kami. Sana naman ay hindi mo muna kami pinagbihis, tapos ang haba-haba ng oras bago makarating dito. Panay ang reklamo ni Scarlett kay Logan dahil halos sumakit na rin ang paa niya nang dahil sa heels na suot niya. Buti na lang ay tinanggal niya ito kanina. We don't have much time left. You still look pretty, Scarlett. Puri ni Logan na ikinapulan na naman ang pisngi ni Scarlett. Halika na nga at nang makauwi na ulit tayo. Talagang ibibili mo ako mamaya ng masarap na pagkain nang makabawi ka naman. Sambit ni Scarlett. Sure. Bali walang sagot ng mafia boss. Lihim na napangiti si Scarlett. Nakita niya kasi ang pagtataka sa mukha ng mga tauhan ni Logan. Ang dating masungit nilang boss, biglang naging marahan. At ngayon ay mandilibre pa raw. Ayan, mukhang nandito na tayo. Mukhang nandito na tayo at tumigil na si kuya. Masayang sambit ni Scarlett at naputol ang pag-iisip ng mga tauhan ni Logan dahil nandito na nga sila. Napatingin sa isang malaking studio si Scarlett at hindi nga biro ang party na pupuntahan nila. Anong klaseng party to? Tanong ni Scarlett at laking gulat niya nang hawakan ni Logan ang kamay niya at ilagay sa kanyang balikat. Just listen to me, Scarlett. Don't do anything stupid. Stay by my side and don't try to forget how to use your gun. Kinabahan naman bigla si Scarlett nang dahil sa sinabi nito sa kanya. Ha? Sigurado ka ba? Kinakabahan ako sa'yo. Bulong ng dalaga. Tuluyan na silang pumasok sa loob ng venue. Kung titignan ni Scarlett ang kasiyahan, ay normal na normal lamang ito. May mga taong nagsasayaw sa gitna at busy naman ang iba sa pakikipag-usap. Kaso, sa likod ng mga yon, iba-ibang mafia at gang ang nasa loob. Logan Phoenix is here! Saad ng isang lalaki at tila masaya itong makita si Logan. Tumingin naman ang lahat kay Logan at laking gulat na makita ang isang napakagandang babae sa tabi nito at ngayon lang din nila nakita. Mukhang bago sa paningin na nakikita namin, Logan Phoenix. Who's that woman beside you?
Tanong ng isang lalaki. Mas lalong kinabahan si Scarlett at humigpit ang pagkakahawak niya kay Logan. He's my fiancé. Pagpapakilala ni Logan at nanlaki ang mata ni Scarlett. Kasabay nun ang pagkagulat niya. Hinuwakan kasi ni Logan ang kamay niya at inangat yun sa ere. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Namataan niya ang magandang singsing na nasa palasingsingan niya. Wala naman yun kanina sa daliri niya. Really? You're getting married? Congratulations! Sambit ng kausap ni Logan. Halos tumaas ang balahibo ni Scarlett nung tumingin ang boss niya sa kanya. Logan, can we proceed to our main agenda? Puntag sa boss niya ng isa pang lalaki roon. Stay here and wait for me. Bulong ni Logan sa tenga niya. Lihim na nagpasalamat si Scarlett nang dumating si Kit at Pia. Ayos ka na ba? Bakit parang mamutla ka? Tanong ni Pia. Umiling lamang si Scarlett at tinignan si Kit. I'm fine. Abangan mo lang muna si Logan. Parang need kong mag-CR. Nag-ikot-ikot si Scarlett sa loob ng venue. Nahilo na siya kakahanap sa restroom. Buti na lang talaga, napansin niyang isang babae na lumabas sa isang pinto. Tahimik siyang nagbabawas ng likido sa katawan nang maulinigan niyang pamilyar na tinig ng isang lalaki. Kaagad lumabas ng cubicle si Scarlett. Baka makalayo pang pinsan niya. Clint? Habol niya sa pinsan. May kausap itong lalaki nang pahintuin niya't hawakan ito sa braso. Clint, ikaw nga! Nanlaki ang mga mata ni Clint. Anong ginagawa mo rito? Hindi safe rito, Scarlett. Kasama ko si Logan. Teka, yung sinasabi niya nasaan? Logan Phoenix? Nagtatakang ulit ni Clint sa sinabi ng dalaga. Oo, siya nga. Kinuha niya akong sekretary. Simpleng sagot ni Scarlett. What? At pumayag ka naman? May kataasang tanong ni Clint. Hindi siya mabait na tao, Scarlett. Itatakas kita rito sa ayaw at sa gusto. Naudlot ang sinasabi ng pinsan niya. Nagulat sila sa putok ng baril. Nagsimulang kabahan si Scarlett, pero nagawa niya pang tumakbo. Gusto niyang mahanap si Logan. Sandali lang, Scarlett. Huwag kang tumakbo at sumama ka sa akin. Sigaw ni Clint. Hindi naman nakinig si Scarlett. Ano ba, Clint? Bitawan mo ako! Sigaw niya. Walang nagawa si Scarlett, kundi ang sumama sa pinsan. Nahagip siya ni Clint at tumatakbo sila papunta sa rooftop ng building. Huwag matigas ang ulo mo, Scarlett. Hindi para sa mga ganito. Hindi mo ba naririnig ang mga putok ng baril? Nasa rooftop na sila, kaya malaya niyang tinulak si Clint. Ikaw ang problema ko. Kung hindi mo ninakaw ang hindi naman sa'yo, edi sana hindi nag-cruise ang landas namin. Sana wala ako ngayon dito. Sigaw ni Scarlett. Nagulat ang magpinsan nang biglang dumating si Logan Phoenix. Nilapitan nito si Scarlett at hinila mula sa pagkakahawak ni Clint. Scarlett, we don't have much time left. Sigaw ni Logan. Let her go, Logan. Sabi ni Clint. Nakipag-agawan ito kay Scarlett. Ang isang kamay ng dalaga ay hawak niya. Habang yung isa naman, hawak ni Logan. Who are you? Maaskad na sagot ng mafia boss. Siya si Clint, Logan. Tugon ni Scarlett. Bahagyang namawi si Clint, kaya nabitawan siya. Maagap naman siyang kinarga ng mafia boss. Ginawa siyang sako. Hindi pa tayo tapos, Clint. Dinig ni Scarlett na banta ni Logan sa pinsan niya. Ano nangyari? Mamamatay ata tayo, Logan. Logan, ano na? Nanay ang sigaw ni Scarlett nang mawala ng kontrol ang helicopter na sinasakyan nila. Halos mabaliw na siya kakasigaw at pangalan na lang ng mafia boss ang nabibigkas niya. Can you please shut up, Scarlett? Hindi ako makapag-focus. Sigaw ni Logan. Tataranta na rin ito dahil malapit nang bumagsak ang sinasakyan nila.
Panay ang dasal ng dalaga. Pero hindi yata siya diringgin ng Diyos kasi may kasama siyang mamamatay tao. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makumpirma niyang bubulusok na sila ni Logan. Sa kagubatan sila binagsak ng sinasakyan nilang chopper. Ang gwapong mukha pa ni Logan ang huling nakita ni Scarlett bago siya napapikit. Isang oras ang lumipas nang balikan ng malay si Scarlett. Logan? Tutal na tawag ni Scarlett kay Logan. Malakas na suminghap ang babae nang makita niyang nasa tabi lang niyang hinahanap. Nakahandusay ito padapa. Gising naman pero hindi makatayo. Logan? Don't tell me iiwan mo akong buhay rito. Huwag ka munang mamamatay. Wala akong kasama. Naiiyak na ani ng dalaga. Tumahimik ka nga dyan. Medyo masakit lang ang ulo ko at hindi ako makatayo. Kita mong gising na gising ako. Papatay mo naman ako. Tugon ni Logan. Itigil mo na yung pagluha mo. I-save mo na lang kapag sigurado ka nang wala na akong hininga. Inikot ni Scarlett ang mga mata niya sa paligid. Teka nga, asan ba tayo? May batis? Nanlaki ang mata ng dalaga. Napakalinis ng batis na nasa harap nila. Hindi siya nagdalawang isip na sirain ang dress sa suot niya. Binasa niya yun. Magpupunas muna siya ng katawan. Aalukin din niya magpunas si Logan at napakarumi nila. Makakatayo ka ba dyan? O gusto mong punasan na lang kita? Tanong ni Scarlett nang muli niyang lapitan ng mafia boss. Huwag kang maarte, boss. Malinis yan at pwede mo yun inumin. Tumaas ang kilay ni Logan. Are you sure? Hindi ba ako magkakasakit dyan? Tumawa ng mahina si Scarlett at saka umiling. Grabe ka naman sa magkasakit. Gaano ba ka-expensive ang katawan mo at pati sa ganito magkakasakit ka? Maarte ka lang siguro kaya ka nagkakasakit. Biro ng dalaga. Siya na rin ang naunang uminom. Ayan, nauna na ako sa'yo. Kesa naman mamatay ka sa uhaw. Kung ako sa'yo, iinom na rin ako. Fine. Saad ni Logan. Uminom din ito ng tubig. Napangiti naman si Scarlett. Sandali nga. Paano tayo alis dito? Mukhang hindi na natin alam kung nasan tayo. Tanong ng babae. Tinignan ng suot niya. Halos sira-sira na yon. At kita na rin ang strap ng kanyang bra. Medyo nilalamig din siya. At napatingin kay Logan na sobrang dumi ng suot. Wait for them. Them? Sinong them? Nagtatakang aniya kay Logan. They will track us. Don't worry. Wika ng lalaki. Napairap naman ang mata si Scarlett at pansamantalang binasa ang sarili sa batis. Alam mo, kung hindi lang siguro tayo sumakay sa chopper, baka safe pa tayo. Buti na lang talaga at hindi ako kinuha ng maaga ni Lord. Kung hindi talaga, baka namatay akong single. Napayakap sa sarili niya ang dalaga. Malamig sa lugar na yon. Maya-maya, naramdaman na lang ni Scarlett na medyo nawala ang lamig na kanina ay bigla niyang nadama. Pinatong pala ni Logan ang coat sa kanya. Hindi ka ba lalamigin kung nasa akin ang coat mo? Just wear it. Ang dami mo pang sinasabi. Lat na ani ni Logan. Pasimple siyang inaya ng lalaki na maglakad-lakad. Nakangiting sumama naman si Scarlett. Sa paglalakad nila, nakatagpo sila ng maliit na kubo. May matutulugan na sila. Pero ang kasabikan na nadama ng babae ay agad naglaho nang mapagtanto niyang walang laman ng kubo. Umasa siyang meron kahit kumot man lang sana. Paano tayo matutulog nito kung sobrang ginaw? Bulong ni Scarlett. Hindi siya mapakali. Kahit kasi nasa kanya ang polo ni Logan, nararamdaman pa rin niya ang lamig. Gusto mo na ba magpahinga? Nandito lang ako. Babantayin kita. Natigilan si Scarlett. Sige, pagod na rin talaga ako. Mabilis na nakatulog ang dalaga. Si Logan naman, hindi mawari ang pagmamasid na ginagawa sa mukha ni Scarlett. Nang magsawa siya, tumabi siya rito at tama siya sa hinala. Niyakap siya kaagad nito. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon.
Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang pinagmamasdan sa malapitan ang magandang mukha ni Scarlett. Hindi na rin namalayan ni Logan na nahuhulog na yata siya sa dalaga. Naninibago siya dahil sa buong buhay niya, never siyang yumakap ng babae maliban sa nanay niya. What did you do to me? Mahinang tanong ni Logan sa tulog na si Scarlett. Nakatulugan na niya ang pagpapala sa magandang mukha ng babae nang hindi niya namamalayan. Samantala, si Pia ay labis na nag-aalala sa sinapit ni Logan at Scarlett. Sir Kit, may balita na po ba sa dalawa? Sir Kit, narinig niyo po ba ako? Pia, ang kulit mo. Putol ni Kit sa tanong ng babae. 3 araw ka na nangungulit sa akin. Inis na sambit pa nito. Kung alam lang sana ni Pia na maging siya ay mababaliw na rin sa kakahanap sa boss niya. Baka na paano na sila, Sir Kid? Paano naman hindi ko kayo kukulitin? 3 araw na silang hindi nagpapakita sa atin. Akala ko ba kukontakin tayo ni Boss Logan? Siyempre, bakit hindi yung tatawag sa akin? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Hindi na ako mapakalay, Sir Kit. Yung kaibigan ko, baka na paano na? Nag-aalalang wika ni Pia at panay talon. Halos masira na niya ang suot ni Kit na uniforme. Aba, kahit ako ay nag-aalala kay boss, baka mamaya ay kung ano nang ginawa ni Scarlett sa boss ko. Mangkukulam pa naman ang babaeng yun. Ano? Ano mong kukulang pinagsasabi mo? Ikaw talaga, Sir Kit. Wala ka na magandang sinasabi kay Scarlett. Pagtatanggol ni Pia sa kaibigan. Balay ba natin kung may tinatagong isang yun? Di pa rin ako maniniwala na hindi niya yung kinuha. Habang hindi napapatunayan na nakay Clint ang mga diamante ni boss, hindi mo alam kung gaano kalaking halaga ng mga yun. Sinumaan ang tingin ni Pia si Kit. 3 araw na silang nagtatalo. Hindi nagsasawa ang dalawa na mag-away. Dahil hanggang ngayon, hindi sila mapakali sa pagkawala ni Logan at Scarlett. Hindi pa nila matrack ang location ng mga ito. Gumawa ka na kasi ng paraan. Hindi na talaga ako mapakali. Talagang maiinis ka lang sa akin kapag hindi ka gumawa ng paraan. Pangungulit ni Pia kay Kit. Tumahimik ka na kasi. Sino bang hindi naghahanap sa kanila? Hindi ba ginagawa naman namin ng lahat? Nasa ganong pagtatalo sina Kit at Pia. Nang i-anunsyo ng kakapasok lang na tauhan ni Logan na natagpuan na ang lokasyon ng mafia boss. Get ready before Nathan found them. Utos ni Kit. Nagsimula naman mag-ayos ang lahat para puntahan kung nasaan ang dalawa. Lihim na nagdasal at nagpasalamat si Pia sa Diyos. Magkano bang halaga ng mga yon at ano bang itsura? Ibig sabihin ang mga ninakaw ni Clint sa'yo ay mga rare diamonds? At saka ano nga ulit ang pangalan ng sinasabi mo kahapon? Panay yung tanong ni Scarlett kay Logan habang nakaupo sila sa labas ng kubo. Kumakain sila ng inihaw na isda. Sa ilang araw nilang naroon, natuto na sila ni Logan na maghanap ng makakain sa paligid. Nathan Gregory. Simpleng tugon ni Logan. Yun nga. So bale, gusto niya mga diamante na kinuha ni Clint sa'yo. Oo, Scarlett. Pero ayokong ibigay mga yun. Precious diamonds sa mga yun. Hindi ko rin ipinagbibili. Gusto kong ibigay ang diamonds na yun sa future wife ko. Nang marinig ni Scarlett ang sinabi ni Logan, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit at kung bakit umaasa siya na may feelings ito sa kanya at maaaring maging sila. Simula kasi nang mapadpad sila sa lugar na yon, naramdaman niya kung paano mag-care ang isang Logan. Tuwing matutulog sila, hindi niya alam kung bakit nasanay siya na niyayakap siya ng mafia boss. Ang swerte naman pala ng future wife mo. Pabirong saad na lang ni Scarlett. Papayag ka ba na mapangasawa ko? Tanong ni Logan. Nanlaki ang mga mata ni Scarlett. Alam mo, papagbiro ka rin pala. Bakit naman akong gugustuhin mo? Ang dami-daming babae sa mundo na mas maganda at mas mabait sa akin. Kinikilig na saad niya, kahit na gusto naman talaga niya. Sino naman na makakatanggi sa isang Logan Phoenix kung ganito ka-sweet at ka-caring sa kanya? Okay, kung ayaw mo, edi wag.
Napalingon agad si Scarlett. Kumunot ang noo niya at biglang nadismaya sa sinabi ng lalaki. What? Ganun-ganun na lang yun? Hindi ba pwedeng bawiin? Hindi ba pwedeng joke-joke lang? So ano nga, papakasalan mo ba ako? Muling tanong ni Logan. Pag-iisipan ko pa. Pabirong sambit ni Scarlett at ngumiti ng nakakaloko kay Logan. Akala ko ba gusto mo? Pag-iisipan ko pa nga. Maghahanap na lang ako ng iba. Sabi na naman ni Logan. Di dun ka na. Pagtataboy ni Scarlett. At saka napansin niya na papalapit ng papalapit sa Logan sa kaniya. Kaya naman naisipan niyang tumakbo. Total, napakalaki naman ng lugar kung saan sila bumagsak. Huwag mo subukan magpahuli sa akin, Scarlett. Sigaw ni Logan. Nilingon ni Scarlett ang lalaki. Hulihin mo ako, boss! Panunukso niya kay Logan. Naghabulan sila. Hindi sila tumitigil. At kitang-kita mo sa mata at mukha nila ang kasiyahan. Hindi tinigilan ni Logan si Scarlett. Talagang hinuli niya ang babae. Nang maabutan niya, kaagad niyang niyakap ito ng mahigpit. Nagtawanan sila at pamaya-maya, dinama ang yakap na ginagawad nila sa isa't isa. Kung hindi pa nakarinig ng tila malakas na hampas ng hangin sa langit, hindi maghihiwalay sina Scarlett at Logan. Pia! Pia! Sigaw ni Scarlett at panay ang kaway. Nandito na sila, Logan! Nandito na sila! Panay ang ulit niya habang nakatingin sa helikopter na pababa. Tuwang-tuwa si Scarlett na makita ang kaibigan, kaya niyakap niya agad ito. Akala namin na paano na kayo. Buti't ligtas kayo ni boss. Umiiyak at nag-aalalang sambit ni Pia. Shh, tahan na. At ayos lang kami oh. Kita mo naman na nasa harapan mo kami. Safe na safe kami. Pagpapalakas ang loob ni Scarlett sa kaibigan. Kahit na. Tignan mo nga yung itsura nyo. Ang dungis-dungis ng suot nyo. Iyan pa yung suot nyo sa event. Paano hindi ako mag-aalala sa inyo? Baka pwedeng mamaya na yan at sumakay na kayo para naman makapagpahinga na rin sila. Sabat ni Kit. Ilang sandali, sakay na silang lahat ng sakyang pang-ere. Bago makauwi ng Pilipinas ang dalawa, nagawa nilang magpalit ng kasuotan. Medyo kita ang mga peklat sa kanilang mga sikot kamay, pero hindi naman ito ininda ni Scarlett at Logan. Lalo na ngayon na may pagmamahalan na namumuo sa dalawa. Mukhang maraming bagay kang sasabihin. Sambit ni Pia habang naglalakad palabas ng airport. Tumahimik ka muna dyan, baka marinig tayo. Bulong ni Scarlett at tumingin sa paligid. Sila ay may bodyguard na kasama. Nang sa ganun ay, safe na safe silang uuwi sa hacienda. Don't tell me na may something na sa inyo ni boss. Naku po, tiba-tiba talaga tayo yun kapag nagkataon. Pangaasar ni Pia sa kaibigan at kinurot ni Scarlett ang tagiliran nito. Huwag ka muna maingay. Basta, sasabihin ko na lang sa'yo kapag nasa hacienda na tayo. Baka mamaya ay magtampo na naman niyang circuit. Tumawa ang dalawa nang mabanggit ni Scarlett si Kit. Kitang-kita kasi nila kung paano nito igalang si Logan at kung gaano ito ka-loyal dito. Sa paglipas ng oras, nakauwi ng safe ang mga ito galing sa Hawaii. Kasalukuyan silang nakasakay sa van, pauwi nang bigla silang magulat. May mga sasakyan na basta nalang humarang sa kanila. Hindi pa nakontento ang mga to. Binangga pa sila. Dapa! Biglang sigaw ni Logan. Nataranta naman sina Scarlett at Pia. Wala silang nagawa kung hindi sundin ang utos nito. Halos tumilapo na sila sa van nang dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Kit ng sasakyan. Sir Kit! Baka mamatay tayo! Sa bilis mo magpaandar! Sigaw ni Pia. Tumahimik ka muna, Pia. Talagang mamamatay tayo kung hindi ko bibilisan. Tugon ni Kit at mas lalo silang natakot dahil mas lalong dumadami ang mga sasakyan at halos basag na mga bintana. Laking gulat din nila
nang may putok ng baril silang marinig. Shit! Mura ni Logan at maging ito ay nagpapaputok na rin ng baril. Wala na bang ibibilis ang sakyan, Kit? Sandali, boss. Yung manibela. Sigaw ni Kit at sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Kit, halos nawala na ng preno ang sakyan at wala itong magawa kung hindi pigilan itong sasakyan. Pero iyong pandahilan upang tumumba at bumagsak ang van na sinasakyan nila. Hilong-hilo si Scarlett nang bumagsak ang kotse. Nakita na lamang niyang bumukas ang pinto ng van at may ilang lalaking bumuhat sa kanya. Gusto niyang manlaban pero hindi niya magawa. Logan! Tawag ni Scarlett sa binata pero nawala na siya ng malay at hindi na alam ang mga sumunod na pangyayari. Gigisingin na po ba namin siya, boss? Kadarating lang din po nila kanina. Mukhang tama naman ang hinala nyo dahil iyon din ang narinig naming sinabi ni Logan sa Hawaii. Unti-unting minulat ni Scarlett ang mga mata niya nang dahil sa pagkasilaw sa liwanag na nakikita niya. Naririnig din kasi niya mga usapan ng mga taong nasa harapan niya. Gising ka na pala. Saad ng isang lalaki na mukhang hindi nalalayo sa edad niya. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Scarlett at saka pinagmasdan ng paligid. Siya ay nasa isang abandonadong building kung hindi siya nagkakamali. Nakikita kasi niya ang kalangitan habang nakaupo at nakatali sa upuan. Wala naman talaga akong kailangan sa'yo, Miss Scarlett. Pero sa fiancé mo, meron. Kumunot ang noo ni Scarlett dahil hindi niya alam ang sinasabi nito. Fiancé? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kailan pa ako nagkaroon ng... Hindi na ituloy ni Scarlett ang nais niyang sabihin nang bigla niyang maalala si Logan. Naalala niya na pinakalala siya nitong fiancé noong nasa Hawaii sila. Mukhang natauhan ka bigla. Hindi ba't fiancé mo si Logan? Tanong ng lalaki. Pero sinamaan lang ito ng tingin ni Scarlett. Paano ka naman nakakasigurado na may namamagitan sa amin? Wala ka namang ebidensya. Yan ang tawag mo dyan. Turo ng lalaki sa daliri niya. Saka lang napunan ni Scarlett na suot pa pala niya ang singsing na isinuot sa kanya ni Logan nang hindi niya namamalayan. May itatanggi ka pa ba, Miss Scarlett? Tinawanan niya lamang ito. Gusto niyang hawakan ng sentido dahil bigla ayun kumirot. Wala man sa lugar nang hinayang si Scarlett sa singsing na nasa daliri niya. Panay gas-gas na yon. Alam mo, ang dami mo ring problema, no? Dinadamay mo pa ako. Ano ngayon kung fiancé ko nga siya? Ano namang meron? Asik ni Scarlett sa lalaki. Simple lang naman. Ikaw ang gagawin naming pain para makuha kung kailangan ko. Kailangan mo? Ano bang kailangan mo sa kanya? Yung rare diamonds. Mabilis sa tumibok ang puso ni Scarlett nang sabihin nito ang rare diamonds na pagmamay-ari ng ina ni Logan. Hindi tuloy niya alam ang sasabihin dahil sigurado rin naman siya na walang saysay ang pagsasabi niya ng totoo dahil mukhang hindi rin siya paniniwalaan nito. Oh, bakit natigilan ka? Alam mo siguro kung nasaan ang mga rare diamonds. Madali naman akong kausap. Palalayain kita. Basta, tulungan mo akong kunin mga yon. Rare diamonds? Meron ba siya nun? Pagsisinungaling ni Scarlett, kinalingan din niya ang pagkalukot ng mukha. Hindi mo alam na meron si Logan ng mga rare diamonds? Sobrang mahal na mga yon at pwedeng-pwede akong maging mas mayaman kesa sa kanya kung mapupunta sa akin ang lahat ng yon. Sabi ng lalaki. Panay ang tawa nito na kinainis si Scarlett. Ganun ba? Bakit? Hindi ka pa ba mayaman sa lagay mo na yan? Tignan ko nga. Ang dami mong tauhan na nakabantay sa akin. As if naman makakatakas ako rito basta-basta. Kung hindi mo pala alam kung nagmamaang-maangan ka lang, hihintayin ko na lang na dumating ang fiancé mo. Doon din natin malalaman kung talagang mahalaga ka sa kanya. Kasi kung hindi naman pala, papatay na lang kita. Tumaas ang balahibo ni Scarlett. Umiwas siya ng tingin pero hindi siya nagpakita ng takot dahil alam niyang ililigtas siya ni Logan.
Bigla naman ay naalala niya ang pangalan ni Nathan. Anong pangalan mo? Tanong ni Scarlett sa lalaki. Hambog ito, kaya alam niyang ipagmamalaki pa ang pangalan, imbes na itago, dahil dinukot siya. Nathan Gregory is my name, if you don't know, Miss Scarlett. Nakangiting sambit pa nito, saka tumalikod. Hayaan mo't dadalang ka nalang nila ng pagkain. Hindi ka naman basta makakatakas dito, kahit pakawalan ka pa nila. Kaya good luck na lang kung nagbabalak ka man. Napabuntong hininga na lamang si Scarlett at laking gulat niya nang pakawalan siya ng mga ito mula sa pagkakatali sa upuan. Akala ko'y wala na kayong balak alisin ito kasi kung hindi naman din ako makakakain. Aniya sa mga tauhan. Utos po ni Boss Nathan na pakawalan kayo. Hindi rin naman kayo makakalabas dito dahil nasa 15th floor kayo ng building na to. Nanlaki ang mata ni Scarlett sa sinasabi ng isang lalaki. Ano? 15th floor? Yes po. Sira talaga ulo ng boss mo. Lakad na nga't lumayas na kayo. Sumasakit lang ang ulo ko sa inyo. Huwag niyong kalimutan ang pagkain ko. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng ayos. Inasasaad ni Scarlett at talagang demanding pa siya sa pag-uutos. Matapos niya yung sabihin, umalis nga ang mga tauhan ni Nathan at nagkaroon naman ng chance si Scarlett na tumingin sa bintana. Mamamatay ako ng maaga kung susubukan kong tumakas. Mahina niyang saad at napakataas ng building na pinagpupwestuhan niya. Paano naman ako makakatakas nito? Nang dahil sa gulat ni Scarlett, bigla niyang naisara ang bintana at napatingin sa bumukas na pinto. Ito na ang pagkain niyo. Ng lalaki na niluwanon. Nanlaki ang mata ni Scarlett nang makita si Clint. Clint? Nagulat din ito nang makita siya. Scarlett, ano na naman ang ginagawa mo rito? Kung saan-saan ka nakakarating? At bakit ganyan ang katawan mo? May ginawa ba sila sa'yo? At puro kagasgas. Nag-aalalang tanong ni Clint. Clint, tulungan mo ko. Itakas mo ko rito. Baka mamaya, patayin ako ni Nathan. Gusto niya yung rare diamonds na ninakaw mo kay Logan. Nasaan na ba yun? Ibalik mo na sa akin. Malungkot na bumuntong hininga si Clint. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Itatakas kita rito. Ibabalik ko rin sa'yo mamaya ang rare diamonds ni Logan. Oo, ninakaw ko yun. Sorry Scarlett. Wala pa rin palang silbi ang pagkuha ko nun dahil hindi ko rin basta maibibenta mga yun. Madali akong malolocate ni Logan kung sakaling ibenta ko. Hindi ko gustong ipahamak ka. Seryosong paghingi ng tawad nito. Panay ang tango ng dalaga. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan, Clint. Itakas mo muna ako rito bago pa tayo maabutan ni Nathan. Baka mamaya, dumating din sa Logan at magkaroon pa ng gulo. Hanggat maaari, ay ayoko na ng gulo, kaya itakas mo na ako. Pagmamakaawa ni Scarlett. Huwag kang mag-alala, hintayin mo ako rito. Itatakas kita. Nakinig namang maigi si Scarlett. Saglit niyang pinagmasdan ng kalangitan. Panay ang dasal niya na makaligtas sila ni Clint nang hindi nalalaman ni Nathan. Kahit na imposible yun dahil sarami ng taong nagbabantay sa buong building. Ilang sandali lang, hindi siya binugo ng pinsan. Binalikan nga siya tinulungan na lisanin ng kwartong pinagdalhan sa kanya ng mga tauhan ni Nathan. Maraming tanong ang bumabagabag sa kanya, pero saka na lamang niya itatanong kay Clint yon. Ang mahalaga ngayon, makaalis sila dito. Sigurado ka bang hindi malalaman na nandito tayo? Hoy Clint! Sagutin mo naman ang mga tanong ko. Nariing tanong ni Scarlett. Kinakabahan naman kasi ako sa'yo. Kabadong-kabado rin naman si Scarlett habang nakahawak sa braso ni Clint. Kasalukuyan na nagtatago ang dalawa habang naglalakad ng dahan-dahan sa hagdan hanggang sa marating nila ang fire exit ng gusali at makatakas. Pwede ba Scarlett? Magtiwala ka na muna sa akin kahit ngayon lang. At pwede ba, huwag ka na nang maingay. Mauhuli tayo ng dahil sa ingay ng boses mo. Mahinang sermon ni Clint.
Malapit na sa fire exit ang dalawa nang bigla silang magulat nang marinig nila ang boses ni Nathan. Hanapin niyo siya ngayon din! Sigaw ng lalaki. Walang choice sina Scarlett at Clint kung hindi ang tumakbo. Bilisan mo, Scarlett, baka maabutan tayo ni Nathan. Hindi talaga siya magdadalawang isip na magpaputok ng baril kapag nakita niya tayo. Sinusubukan ko naman na tumakbo, Clint, pero sobrang bilis mo. Hinihingal na sambit ni Scarlett at panay ang takbo niya. Nakakapagod bumaba sa fire exit. Tapos, takbo ang nais si Clint nang makalapag na sila mula sa bakal na hagdan. Grabehan! Basta, bilisan mo. Gawin mo lahat para mapabilis ka. Hingal na tumango si Scarlett. Sumama ka na sa akin, Clint. Sumama ka sa akin, tumakas. Aniya sa pinsan. Di na kailangan, Scarlett. Basta kapag sinabi ko sa direksyon, tandaan mo ha, ako nang bahala kay Nathan. Mas mauhuli nila tayo kapag nawala ako ron at nakita nila akong kasama ka. Sa sobrang haba na ng tinakbo ni Scarlett at Clint, hindi na nila alam kung gaano pa ang haba ng tatakbuhin nila para lang makarating sa kalsada. Tago kasi ang lugar na iyon at talagang hindi malalaman na may mga ganitong organisasyon sa isang building na abandonado. Tumakbo ka na ng tumakbo, Scarlett. Ako nang bahala. Hawakan mo na rin ito at itago. Ibinabalik ko na mga to. Isang box na tama lamang ang laki ang binigay ni Clint kay Scarlett. Nang buksan yun ng dalaga, hindi niya maiwasan na mamangha sa kagandahan ng diamond na nasa loob. Ang ganda! Mahinang sambit ni Scarlett at hahawakan na sana niya ito nang isirado iyon ni Clint. Sige na, at wala na tayong oras. Sigurado rin ako na parating na si Logan at ililigtas ka niya. Basta bilisan mo na at tumakbo. Meron bang balak na tumakbo? Nang dahil sa boses na yun, mabilis na nagtago si Scarlett papunta sa likod ni Clint. Mabilis na pumauna naman ang pinsan niya. Pinoprotektahan siya. Pakawalan mo na siya, Nathan. Walang kinalaman si Scarlett sa kung ano man ang nais mo kay Logan. Kung si Logan ang kailangan mo, kahit siya na lang. Matapang na ani ni Clint. Takot naman si Scarlett. Malinaw niyang nakikita ang hawak na baril ni Nathan. May pagkakahawig kayo ah. Magkapatid ba kayo? O magpinsan? Saka akala ko ba, hindi mo nakuha mga kailangan ko? Ibig sabihin pala na nasa iyo mga yan matagal na? Sabay turo ni Nathan sa kahon na hawak ni Scarlett. Ano ngayon kung nasa akin nga? Ibabalik ko ng mga yan dahil napagtanto ko na mas deserve ni Logan ng mga yan. Total, sa kanya naman ang mga yan. Kaya pala malakas din ang loob mo na iligtas ang isang to. Kung alam ko lang na matagal mo na akong niloloko, sana tinuluyan na kita. Sambit ni Nathan, saka itinutok ang baril kay Clint. Wag! Sigaw ni Scarlett. Pumagit na siya. Please, Nathan, itigil mo ng binabalak mo. Pakawalan mo na kami. Umalis ka dyan, Scarlett. Sigaw ni Clint, pero hindi nagpatinag ang babae. Wow! Ang cute niyo naman dalawa. Siguro, kung hindi ko nalaman na fiancé mo pala si Logan, baka napagkamalan ko kayong magkasintahan. Ani ni Nathan sa nakakalokong himig. Laking gulat nila nang bigla silang makarinig ng malakas na busina. Dahil doon, nakatakbo sina Scarlett at Clint. Takbo na, Scarlett! Takbo! Ginawa ni Scarlett ang sinabi ni Clint, pero bigla na lang nagpaputok si Nathan. Walang makakatakas sa inyo! Sigaw ng lalaki, saka nagpaputok ng ilang beses. Napalingon si Scarlett sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Namumutla si Clint at pamaya-maya lang may lumabas ng dugo sa labi nito. Pumandusay na sa semento si Clint nang makababa mula sa kotse ang mga tauhan ni Logan. Huwag kang kikilos, napapalibutan ka na namin. Sigaw ni Kit. Tinutukan pa ng baril ang pinsan niya kahit nakita na nga nitong may tama na ng bala mula sa baril ni Nathan. Clint! Ang daming dugo! Naiiyak na saad ni Scarlett. Dinaluhan niya ang pinsan. Hindi niya maalis ang tingin
sa nakakaawang itsura ni Clint. Pasensya ka na, Scarlett. Dinala kita sa mga bagay na hindi maganda. Utal na saad ni Clint. Muli itong umubo ng dugo. Logan! Logan! Tulungan mo ako! Sigaw ni Scarlett nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ng lalaki. Hindi kumilos si Logan. May awa sa mga mata na pinagmasdan lang niya sina Clint at Scarlett. Hinayaan niya lang na magkausap ang dalawa hanggang sa huli. Sa tagal na niya sa ganung gawain, alam niyang hindi na itong mabubuhay pa. Gayunpaman, nang pumikit na ito sa kandungan ni Scarlett, agad na nag-utos si Logan na itakbo sa ospital ang duguan na lalaki. Sumampa na rin silang lahat sa kani-kanilang sasakyan pagkatapos. Alam kasi nilang may darating ng mga pulis sa lugar para damputin si Nathan kasama ang mga tauhan nito na nadampot din at naigapos ng mga tauhan ni Logan. Hindi niya alam kung bakit hindi niya pinapatay ang grupo ni Nathan. Bigla na lang din na nagpatawag ng pulis ang isang Logan Phoenix. Lumipas ang 1 taon at kalahati. Matapos sa mga hindi magandang nangyari, si Scarlett ay kasalukuyang nakatingin sa wedding ring niya at maging sa isang napakalaking picture na nasa harapan niya. Ito ang picture nila ni Logan nang ikasal sila sa simbahan. Is there any problem? Ang lalim ng iniisip mo. Tanong ni Logan sa asawa. Lumapit ito at inakbayan ng misis. Napangiti lang si Scarlett. Wala. Naalala ko lang mga nakaraang nangyari bago tayo mapunta sa ganitong sitwasyon na ikinasal at naging misis mo. Huwag mo nang isipin ang mga yun. Ang mahalaga ay healthy kayo ng baby at malapit ko na rin siya makita. Napahawak siya sa tiyan ni Scarlett. 8 buwan na ang tiyan niya at sa susunod na buwan ay makikita na nila ang unang anak. Masuyo nilang kinakausap ang bata sa tiyan ni Scarlett nang biglang sumigaw ang isa sa tauhan ni Logan. Boss! Boss! Umikot ang mga mata ni Scarlett. Kahit kailan talaga, napakaingay mo, Clint. Oo, tauhan na ngayon ni Logan ang pinsan niya. Himala na nabuhay ito. Nang maisakay kasi nila Kit para dalhin sa ospital, nanalo daw ito sa Jack and Poy, kaya dinukot pilit ni Kit ang bala na nasa katawan nito. Bukod sa kawalan ng dugo, naging maayos na ito nang mailapat sa ospital. Boss, nandito na kami! Dagdag na ingay mula kay Kit. Uy, Clint, ako na nga hawak niyan at baka malaglag pa. Ako na nga sabi! Reklamo ni Clint. Hindi maiwasang matawa ni Scarlett. Ako na nga, puro kayo pagtatalong dalawa simula kanina. Sambit ng humahangos din na si Pia. Kinuha ang box mula sa 2 lalaki. Gawa na po ang mga yan, boss. Napaisip naman bigla si Scarlett dahil hindi niya alam kung anong nasa loob nun. Ano yan? Tanong niya sa mister. Hindi kumibo si Logan. Ngumiti lang ito at binuksan ang box. Hindi ba't isa yan sa mga rare diamonds ng mami mo? Oo, kaya nga bagay na bagay sa yung singsing na yan. Ni Logan. Sinuot sa palisingsingan ni Scarlett ang pinasadyang singsing. Ang ganda. Mahinang puri ni Scarlett sa singsing. I love you, wife. I love you too. Nang halika ni Logan si Scarlett, halos kiligin ang mga taong nakakita sa kanila. Hindi nila inaasahan mga pangyayari. Pero masaya sila kung ano ang naging kapalaran ng kanilang among si Logan. Lumipas ng 1 buwan at malusog na isinilang ni Scarlett ang una nilang anak na si Scott Phoenix. Siya ay naging paborito ng lahat at siya na ang bagong mamamahala sa posisyon ng kanyang ama. Ito na rin ang pagtatapos ng istorya ni Scarlett Devora at Logan Phoenix. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.